Maraming senior citizens ang nakakaranas ng pananakit ng likod pagkagising sa umaga. Bagamat kadalasang isinisisi ito sa matigas na kutsyon, may iba pang posibleng dahilan na dapat bigyang pansin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing sanhi ng morning back pain ayon sa AGHM, kabilang ang posisyon sa pagtulog, kondisyon ng kutsyon, kakulangan sa paggalaw, at mga posibleng indikasyon ng seryosong kondisyon tulad ng arthritis o disc degeneration. Ang layunin ng video ay magbigay ng malinaw at praktikal na impormasyon upang matulungan ang mga nakatatanda na maunawaan at matugunan ang pananakit ng likod tuwing umaga. Ang posisyon ng katawan habang natutulog ay may direktang epekto sa kondisyon ng gulugod at kalamnan sa likod. Sa mga taong nasa edad 60 pataas, ang gulugod ay natural ng dumaraan sa mga pagbabago tulad ng pagnipis ng mga intervertebral disc at pagbaba ng flexibility ng mga kalamnan at litid. Dahil dito, ang maling posisyon sa pagtulog ay maaaring magdulot ng hindi pantay na presyon sa spine na umaantala sa maayos na sirkulasyon ng dugo at nagiging sanhi ng paninigas o pananakit paggising sa umaga. Ayon sa isang artikulo na inilathala sa Journal of Physical Therapy Science noong 2015, ang pagtulog sa posisyong nakadapa prone position ay isa sa mga posisyong pinakanagdudulot ng mechanical stress sa lumbar spine. Kapag ang isang tao ay natutulog ng nakadapa, kadalasang kailangang ipihit ang leeg sa gilid, habang ang likod ay nakaarko pababa, na nagdudulot ng hindi natural na kurbada sa gulugod. Ito ay maaaring magresulta sa pananakit sa bahagi ng ibabang likod, lower back at leeg sa oras ng paggising. Samantala, ang pagtulog ng nakatagilid side-lying position, lalo na kung walang suporta sa pagitan ng mga tuhod, ay maaaring magdulot ng pagkatwist sa balakang at gulugod. Ayon sa Cleveland Clinic, ang paggamit ng unan sa pagitan ng mga tuhod ay nakatutulong upang panatilihing naka-align ang pelvis at lumbar area, na nakababawas sa pressure sa spinal discs habang natutulog. Mas inirerekomenda ng mga eksperto ang pagtulog ng nakatihaya supine position, lalo na kung mayroong suportang unan sa ilalim ng tuhod. Ayon sa Mayo Clinic 2022, ang ganitong posisyon ay nakatutulong upang mapanatili ang natural na kurbada ng gulugod at nababawasan ang strain sa mga kalamnan ng likod. Gayunpaman, para sa ilang matatanda na may kondisyon tulad ng sleep apnea o acid reflux, maaaring hindi komportable ang posisyong ito at kailangang ikonsidera ang alternatibong ayos ng katawan sa pagtulog. Mahalagang tandaan na walang iisang posisyon na akma sa lahat. Ang mahalaga ay matukoy kung alin ang nagbibigay ng pinakamainam na suporta sa gulugod habang natutulog. Kung palagi ang nakakaramdam ng pananakit sa likod sa umaga, maaaring makatulong ang pag-adjust sa sleeping posture at paggamit ng angkop na suportang unan. Sa kabuuan, ang pagtulog sa maling posisyon ay isang karaniwang sanhi ng pananakit ng likod sa umaga, lalo na sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng kaunting pagbabago sa posisyon ng pagtulog at pagdaragdag ng tamang suporta, maaaring makamit ang mas maayos na tulog at pagbawas ng kirot sa likod pagkagising. Ang kalidad ng kutson na ginagamit sa pagtulog ay may mahalagang papel sa kalusugan ng gulugod, lalo na sa mga nakatatanda. Habang tumatanda, ang likod ay nagiging mas sensitibo sa pressure at mas nangangailangan ng maayos na suporta upang mapanatili ang alignment ng spinal column. Kung ang kutsyon ay luma na o hindi angkop sa pangangailangan ng katawan,
maaaring magdulot ito ng pananakit sa likod tuwing umaga. Ayon sa National Sleep Foundation, ang inaasahang lifespan ng isang kutsyon ay humigit kumulang 7 hanggang 17 taon. Depende sa materyales at paggamit. Kapag lumampas na sa panahong ito, ang kutsyon ay kadalasang nawawalan ng structural integrity at hindi na nagbibigay ng sapat na suporta sa gulugod. Sa mga matatanda, ang paggamit ng lumang kutsyon ay maaaring magpalala ng pananakit sa likod dahil sa pagguho ng foam o springs na hindi na kayang suportahan ang tamang kurbada ng spine. Isang pag-aaral mula sa Oklahoma State University 2006 ang nagsuri sa epekto ng pagpapalit ng lumang kutsyon sa kalidad ng tulog at pananakit ng katawan. Ayon sa resulta, ang mga lumipat sa bagong kutsyon ay nakaranas ng mas magandang kalidad ng tulog, mas kaunting pananakit sa likod, at mas kaunting stress kumpara sa mga nanatili sa lumang kama. Sa partikular, napansin ang pagbawas ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod, lower back pain, pagkatapos ng 2 linggo ng paggamit ng bagong kutsyon. Bukod sa edad ng kutsyon, mahalaga ring isaalang-alang ang uri nito. Ang mga kutsyon na masyadong malambot ay maaaring magdulot ng labis na pagkalubog ng katawan, lalo na sa bandang balakang at balikat. Ito ay nagreresulta sa maling pagkaka-align ng gulugod at maaaring magdulot ng discomfort sa umaga. Sa kabilang banda, ang sobrang tigas naman ay hindi rin ideal dahil hindi ito nagbibigay ng sapat na pressure relief sa mga bony prominences na maaaring magdulot ng muscle stiffness. Rekomendado ng mga eksperto ang paggamit ng medium firm mattresses para sa mga matatanda dahil ito ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng suporta at comfort. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri mula sa The Lancet 2015, ang mga medium firm na kutsyon ay mas epektibo sa pagbawas ng chronic low back pain kumpara sa mga kutsyon na sobrang lambot o sobrang tigas. Higit pa rito, ang paggamit ng mattress topper ay maaaring makatulong bilang pansamantalang solusyon, lalo na kung hindi agad makakapalit ng kutsyon. Ang mga memory foam or latex toppers ay maaaring magdagdag ng support at comfort, ngunit hindi nito ganap na mapapalitan ang epekto ng isang maayos at angkop na kutsyon. Sa kabuuan, ang kondisyon ng kutsyon ay isang madalas na hindi napapansing dahilan ng pananakit ng likod sa umaga. Para sa mga senior citizens, ang regular na pagsusuri sa kalidad at edad ng kama ay makatutulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang discomfort. Ang tamang kutsyon ay hindi luho, ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na kalusugan sa pagtanda. Ang paulit-ulit na pananakit ng likod tuwing umaga ay maaaring hindi lamang resulta ng maling posisyon sa pagtulog o kutsyon, kundi palatandaan na rin ng degeneratibong kondisyon sa gulugod, gaya ng osteoarthritis o intervertebral disc degeneration. Sa mga taong higit sa edad na 60, ang mga pagbabagong ito ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa ilang kaso, ang mga sintomas ay maaaring magdulot ng pagkapinsala sa kalidad ng buhay kung hindi maagapan. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2023, humigit kumulang 50% ng mga taong edad 65 pataas ay may radiographic evidence ng osteoarthritis sa spine. Bagaman hindi lahat ay may malinaw na sintomas. Ang osteoarthritis ng gulugod ay nangyayari kapag ang cartilage sa pagitan ng mga buto sa gulugod ay unti-unting nauubos na nagdudulot ng paninigas, pananakit, at minsan ay pamamaga sa umaga. Ang pananakit ay karaniwang bumubuti
habang umiinit ang katawan sa pamamagitan ng paggalaw. Isa pa sa mga karaniwang sanhi ay ang lumbar disc degeneration, kung saan ang mga intervertebral discs na nagsisilbing cushion sa pagitan ng mga buto ay unti-unting nawawala ng moisture at elasticity. Ayon sa North American Spine Society 2019, ang disc degeneration ay maaaring magsimula na sa edad 30, ngunit mas karaniwan at malala sa edad 60 pataas. Sa pagnipis ng mga disc, nawawala ang kanilang kakayahang sumipsip ng pressure habang natutulog. Kaya sa oras ng paggising, nararamdaman ang paninigas at sakit sa ibabang likod. Isang pag-aaral mula sa Spine Journal 2015 ang nagpakita na ang mga pasyenteng may disc degeneration ay mas mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng morning stiffness at localized pain sa lumbar region, na kadalasang bumubuti paglipas ng 30 to 60 minuto matapos gumising. Ito ay itinuturing na isang hallmark symptom ng chronic degenerative spinal conditions. Bukod sa disc at cartilage, ang mga facet joints sa gulugod ay maaari ring maapektuhan. Ang facet joint arthritis ay isa pang karaniwang anyo ng spinal osteoarthritis, kapag ang inflammation ay tumama sa mga kasukasuan na ito. Maaring makaranas ng pananakit na pinakaramdam sa umaga o pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkapirmi. Sa mga senior citizens, ang ganitong klaseng pananakit ay madalas ikinakabit sa normal aging. Ngunit mahalagang ma-diagnose ito ng maayos upang maiwasan ang paglala. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas ay mahalaga. Kung ang pananakit ng likod sa umaga ay nauulit ng higit sa 3 buwan, tumatagal ng higit sa 30 minuto bago humupa, at may kasamang paninigas ng kasukasuan, mas mainam na kumonsulta sa isang espesyalista. Ang MRI ay karaniwang ginagamit upang makita ang antas ng disc degeneration o arthritis sa spine, habang ang physical examination ay makakatulong sa pagtukoy ng pinagmumulan ng kirot. Sa kabuuan, ang mga degeneratibong kondisyon tulad ng arthritis at disc degeneration ay dapat isaalang-alang bilang posibleng sanhi ng paulit-ulit na morning back pain. Bagamat bahagi ito ng normal na proseso ng pagtanda, may mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kalagayan, tulad ng banayad na ehersisyo, physical therapy, at wastong pain management na alinsunod sa payo ng doktor. Ang tamang kaalaman at maagap na aksyon ay susi upang mapanatili ang kalusugan ng gulugod sa pagtanda. Hindi lamang pisikal na posisyon o kondisyon ng gulugod ang dapat isaalang-alang kapag pinag-uusapan ang pananakit ng likod tuwing umaga. Isa rin sa mga kadalasang hindi nabibigyang pansin na sanhi ay ang psychological stress na nagdudulot ng hindi halatang paninigas ng mga kalamnan habang natutulog. Sa mga matatanda, kung saan ang antas ng stress ay maaaring sanhi ng mga salik, gaya ng kalusugan, pang-araw-araw na pag-aalala, o kawalan ng tulog. Ang epekto nito sa kalamnan ay maaaring hindi agad mapansin, ngunit may malalim na implikasyon. Ayon sa American Psychological Association APA 2020, ang chronic stress ay may kakayahang mag-trigger ng muscle tension, partikular sa mga lugar gaya ng leeg, balikat, at ibabang likod. Ang ganitong tensyon, kahit sa kalagayan ng pagtulog, ay maaring magpatuloy sa buong gabi at magresulta sa pananakit o paninigas ng katawan pagkagising. Ang katawan ay nananatiling nasa estado ng fight or flight kahit habang natutulog, na humahantong sa hindi kumpletong pag-relax ng musculoskeletal system. Isang pananaliksik na isinagawa ng Journal of Clinical Sleep Medicine 2018 ay nag-ulat na ang mga individual na may mataas na antas ng stress
ay mas malamang makaranas ng fragmented sleep at increased nocturnal muscle activity. Ang paggalaw ng kalamnan habang tulog. Kahit hindi namamalayan, ay maaaring maging sanhi ng strain sa spinal structures, lalo na kung hindi sapat ang suporta mula sa kutsyon o unan. Ito ay mas nagiging kapansin-pansin sa mga matatanda, kung saan ang natural elasticity ng kalamnan at kakayahan ng katawan na mag-recover ay nababawasan na. Bukod pa rito, ang mga taong may kasaysayan ng anxiety o depression ay may mas mataas na posibilidad ng pag-develop ng somatic symptoms tulad ng pananakit sa katawan. Ayon sa Harvard Health Publishing 2022, ang matagal na emotional stress ay maaring magpababa sa pain threshold ng katawan. Kaya't kahit ang banayad na presyon sa kalamnan ay nagiging sanhi ng discomfort, kapag nadagdagan pa ito ng hindi maayos na posisyon sa pagtulog o hindi sapat na suporta, lalong tumitindi ang epekto sa likod pagkagising. May mga simpleng hakbang na maaaring isagawa upang mapababa ang epekto ng stress sa katawan habang natutulog. Ayon sa Cleveland Clinic, ang paggamit ng relaxation techniques tulad ng deep breathing, progressive muscle relaxation, at light stretching bago matulog ay makatutulong upang maibaba ang muscle tension. Mahalaga rin ang regular na sleep schedule at tahimik na kapaligiran sa silid upang mapanatili ang kalidad ng pagtulog. Sa kabuuan, ang emosyonal at mental na estado ng isang tao ay may tuwirang epekto sa pisikal na kalagayan ng likod, lalo na sa mga oras ng pamamahinga. Ang hindi namamalayang pagkapit ng tensyon sa katawan ay maaaring mag-ambag sa pananakit sa umaga, kahit pa maayos ang postura o kutsyon. Sa mga senior citizens, ang pag-prioritize sa mental well-being at stress management ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa musculoskeletal health. Ang pagtulog ay hindi lamang panahon ng pahinga, ito rin ay yugto ng pagbawi ng katawan. At ang katahimikan ng isipan ay bahagi ng kabuuang kaginhawaan. Ang kawalan ng sapat na paggalaw sa araw-araw ay isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa pananakit ng likod tuwing umaga, lalo na sa mga taong edad 60 pataas. Sa pagtanda, ang natural na pagbawas sa muscle mass at flexibility ay nagiging mas kapansin-pansin, at kung hindi ito nasasabayang ng regular na pag-ehersisyo, ang kalamnan sa likod at paligid ng gulugod ay unti-unting humihina at nawawalan ng kakayahang suportahan ng maayos ang spine habang natutulog. Ayon sa World Health Organization WHO, 2020, ang mga matatanda ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 150-300 minuto ng moderate intensity aerobic activity kada linggo. Kasama na ang activities na nagpapalakas ng pangunahing muscle groups ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Ngunit sa maraming kaso, ang mga seniors ay hindi nakakamit ang rekomendasyong ito, lalo na kung may kasamang mobility issues, sakit sa kasukasuan, o lifestyle na sedentary. Isang pag-aaral mula sa Journal of Aging and Physical Activity 2017 ang nagsuri sa ugnayan ng physical inactivity at pananakit ng likod sa mga matatanda. Lumabas sa kanilang pagsusuri na ang mga senior na may mababang antas ng pisikal na aktibidad ay may mas mataas na insidente ng chronic lower back pain at karaniwang nagrereklamo ng paninigas at discomfort pagkagising. Ang dahilan ay malinaw kapag humihina ang core muscles at ang musculature sa paligid ng spine. Nawawala ang natural na suporta. At sa gabi, ang bigat ng katawan ay mas dumedepende sa skeletal system sa halip na sa kalamnan. Bukod dito,
Ang mahabang oras ng pag-upo gaya ng panonood ng telebisyon o paggamit ng gadget ay nagdudulot ng prolonged pressure sa lumbar spine. Ayon sa European Spine Journal 2018, ang static sitting posture ng mahigit 30 minuto nang walang intermission ay nauugnay sa increased discompression at decreased spinal flexibility. Kung ito ay ginagawa araw-araw, ito ay maaaring magpalala sa mga existing na spinal conditions o magsimula ng bagong sintomas ng pananakit. Upang mabawasan ang epekto ng kakulangan sa paggalaw, inirerekomenda ang pagpasok ng low-impact exercises sa araw-araw na routine. Kabilang dito ang paglalakad, gentle stretching, tai chi, at chair-based core strengthening exercises. Ayon sa American College of Sports Medicine ACSM 2022, ang mga light strengthening exercises na isinagawa 3 beses sa isang linggo ay may positibong epekto hindi lamang sa lakas ng likod, kundi pati sa balanse, postura, at overall mobility ng matatanda. Mahalagang tandaan na kahit ang simpleng 10 minutong paglalakad kada araw ay may benepisyo sa sirkulasyon ng dugo at flexibility ng gulugod. Mas mainam na magsimula sa maliit na hakbang at unti-unting dagdagan ang intensity ayon sa kapasidad ng katawan. Para sa mga may maselang kondisyon, ang pagkonsulta muna sa physiotherapist o doktor ay nararapat bago simulan ang bagong uri ng aktibidad. Sa kabuuan, ang kakulangan sa paggalaw at mahabang oras ng pag-upo ay parehong nagdudulot ng kahinaan sa musculoskeletal system na humahantong sa pananakit ng likod tuwing umaga. Sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, kahit banayad lamang, maaaring mapabuti ang kalagayan ng mga kalamnan sa likod at mapanatili ang kakayahan ng katawan na suportahan ang sarili ng maayos habang natutulog. Ang sapat na hydration ay hindi lamang mahalaga para sa paggana ng mga pangunahing sistema ng katawan gaya ng bato at puso, kundi may direktang epekto rin ito sa kalagayan ng gulugod. Isa sa mga madalas na hindi napapansin na sanhi ng pananakit ng likod sa umaga ay ang kakulangan ng tubig sa katawan, partikular habang natutulog. Sa mga matatanda, kung saan natural nang bumababa ang total body water content, mas mataas ang panganib ng dehydration na maaaring makaapekto sa mga intervertebral discs ng spine. Ang mga intervertebral discs ay gawa sa gelatinous substance na tinatawag na nucleus pulposus, na binubuo ng halos 80% tubig. Ang pangunahing tungkulin ng mga disc na ito ay magsilbing shock absorber sa pagitan ng mga vertebrae. Ayon sa Spine Health Institute 2016, ang fluid content ng discs ay natural na bumababa sa maghapon dahil sa gravity at pressure mula sa pag-upo o pagtayo. Kapag natutulog, ang mga disc ay bahagyang nagre-rehydrate habang naka-horizontal ang katawan. Ngunit kung kulang ang tubig sa katawan bago matulog, hindi ganap na naibabalik ang fluid sa discs, na maaaring magdulot ng stiffness at pananakit paggising. Isang pag-aaral mula sa Journal of Orthopedic Research 2015 ang nagsuri sa epekto ng hydration sa disc height at spinal flexibility. Lumabas sa resulta na ang mga participant na may mild dehydration ay may mas mababang disc rehydration rate at mas mataas ang incidence ng morning back pain kumpara sa well-hydrated group. Ang mga sintomas ay mas kapansin-pansin sa lumbar spine, kung saan pinakamalaki ang pressure habang natutulog. Sa mga nakatatanda, ang natural na pagbaba ng pagkauhaw thirst mechanism ay maaaring magresulta sa hindi sapat na pag-inom ng tubig, lalo na sa gabi kung kailan marami ang umiwas uminom para hindi magising upang umihi. Gayunpaman,
Ayon sa National Institute on Aging NIA, 2021, ang strategic hydration tulad ng pag-inom ng maliit na baso ng tubig 1-2 oras bago matulog ay hindi lamang ligtas, kundi epektibo rin sa pagpapanatili ng fluid balance nang hindi naaabala ang tulog. Bukod sa tubig, may papel din ang electrolyte balance. Ang kakulangan sa mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium ay maaring magpahina sa kakayahan ng mga kalamnan at tissue sa spine na mag-relax habang natutulog. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2020, ang pagkakaroon ng low magnesium level ay konektado sa muscle cramps at stiffness, na maaaring magpalala sa discomfort sa likod sa umaga. Sa makatuwid, bukod sa hydration, ang balanseng nutrisyon ay may kontribusyon din sa spinal health. Upang mapanatiling maayos ang hydration habang natutulog, narito ang ilang mungkahi: uminom ng maliit na baso ng tubig 150 sa 200 ml bago matulog, maliban kung may kondisyon tulad ng nocturia o heart failure. Iwasan ang caffeine at alcohol sa gabi, dahil ang mga ito ay may diuretic effect na maaaring magdulot ng dehydration. Kumain ng pagkaing mayaman sa tubig, tulad ng prutas at gulay sa huling bahagi ng araw, bilang karagdagang source ng fluid. Sa kabuuan, ang kakulangan sa hydration ay isang tahimik ngunit makabuluhang salik sa pananakit ng likod sa umaga. Sa mga matatanda, kung saan ang spine ay mas sensitibo na sa structural changes, ang pagpapanatili ng sapat na fluid intake bago matulog ay isang simpleng hakbang na maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Ang tamang pag-inom ng tubig ay hindi lamang para sa kidney o balat, ito rin ay mahalaga para sa spine na nagsisilbing haligi ng ating pang-araw-araw na kilos. Ang sleep apnea, particular ang obstructive sleep apnea OSA, ay isang kondisyon na mas kilala sa pagkakaroon ng paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog, bagamat pangunahing itinuturing itong respiratory disorder. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang sleep apnea ay maaari ring magdulot o magpalala ng pananakit ng likod, lalo na sa mga matatandang pasyente. Ang ugnayan na ito ay nagmumula sa mga abnormal na paggalaw ng katawan, hypoxia, kakulangan sa oxygen, and poor sleep quality na dulot ng fragmented sleep. Ayon sa National Sleep Foundation 2022, ang OSA ay karaniwan sa mga taong nasa edad 60 pataas, kung saan ang mga soft tissue sa likod ng lalamunan ay humihina, nagdudulot ng pansamantalang pagbara sa daanan ng hangin. Tuwing nangyayari ito, ang katawan ay biglang magigising mula sa malalim na antas ng tulog upang ipagpatuloy ang paghinga, isang proseso na maaaring maulit ng 12-dosenang beses bawat gabi. Sa mga panahong ito, ang katawan ay gumagalaw o pumipihit bigla bilang reflex na nagdudulot ng strain sa likod at leeg. Isang pagsusuri sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2016 ang nagsuri sa ugnayan ng OSA at chronic musculoskeletal pain sa mga matatanda. Natuklasan na ang mga pasyenteng may untreated sleep apnea ay mas mataas ang insidente ng morning stiffness at localized back pain, kumpara sa mga pasyenteng may maayos na breathing pattern sa gabi. Ang mga abnormal na pattern ng pagtulog ay nauugnay rin sa mas mababang pain threshold, kaya't ang normal na pressure sa spine ay nagiging mas hindi komportable para sa pasyente. Bukod sa direktang epekto ng paggalaw, ang chronic hypoxia na dulot ng sleep apnea ay may implikasyon din sa circulation at recovery ng tissues, kabilang ang spinal muscles at intervertebral discs. Ayon sa American Thoracic Society 2021,
Ang kakulangan sa oxygen habang natutulog ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa mga kalamnan at naglilimita sa kanilang kakayahang mag-repair. Sa madaling salita, ang likod ay hindi ganap na nakakapagpahinga o nakakabawi kahit sa oras ng tulog. Karaniwan ding may kasamang obesity o labis na timbang ang mga kaso ng OSA. At ito ay isa pang risk factor para sa mechanical stress sa lumbar spine. Kapag may dagdag na timbang sa gitnang bahagi ng katawan, mas lumalala ang pressure sa ibabang gulugod. At ito ay mas kapansin-pansin sa umaga kapag bumangon mula sa kama. Upang matukoy kung may sleep apnea, mahalagang obserbahan ang mga sintomas tulad ng malakas na paghilik tuwing gabi, pagkagising na parang hingal o sinakal, pagkapagod sa umaga kahit mahaba ang tulog, madalas na pagsakit ng ulo tuwing umaga. Ang Overnight Sleep Study Polysomnography ang standard na diagnostic test para sa OCI. Sa mga kumpirmadong kaso, ang paggamit ng Continuous Positive Airway Pressure CPAP ay napatunayang epektibo hindi lamang sa pagpapabuti ng breathing pattern, kundi pati sa pagbawas ng muscle tension at sakit sa likod. Sa kabuuan, ang sleep apnea ay isang madalas na hindi inaasahang sanhi ng pananakit ng likod tuwing umaga sa mga matatanda. Ang abnormal na galaw ng katawan, kakulangan sa oxygen, at fragmented sleep ay lahat nag-aambag sa strain sa musculoskeletal system. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas at tamang paggamot ay mahalaga upang mapabuti hindi lamang ang kalidad ng pagtulog, kundi pati na rin ang pisikal na ginhawa sa likod at buong katawan. Ang pananakit ng likod tuwing umaga ay hindi dapat balewalain, lalo na kung ito ay paulit-ulit at nakaaapekto na sa pang-araw-araw na gawain. Tulad ng ating tinalakay, maraming posibleng sanhi nito mula sa maling posisyon sa pagtulog. Lumang kutsyon, degenerative na kondisyon gaya ng arthritis, stress at tensyon sa kalamnan, kakulangan sa paggalaw, dehydration, hanggang sa sleep apnea sa mga matatanda, kung saan ang katawan ay mas sensitibo na sa mga pagbabagong pisyolohikal. Mahalagang matukoy ang ugat ng problema upang maagapan at mapagaan ang sintomas. Kung ikaw ay regular na nakararanas ng sakit sa likod tuwing umaga, magsimula sa mga simpleng hakbang ayusin ang postura sa pagtulog, suriin ang kondisyon ng iyong kutsyon, panatilihing aktibo ang katawan, at siguraduhing sapat ang hydration. Kung hindi bumuti ang pakiramdam sa loob ng ilang linggo, makabubuting kumonsulta sa isang doktor o physical therapist upang masuri ng mas malalim ang posibleng kondisyon. Ang maayos at masustansiyang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa haba ng oras, kundi sa kalidad at suporta na ibinibigay nito sa buong katawan. Sa wastong kaalaman at pag-aalaga, maiiwasan ang pananakit ng likod at mapapanatili ang kaginhawaan kahit sa pagtanda. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kapamilyang senior din, at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang health tips na makatutulong sa inyong kalusugan at kaginhawaan araw-araw.